Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, depende kung kailan kayo nanonood. Babalik na naman po ang Proyekto Pilipino. Ako po si Leloy Claudio. Kasama ko po ngayon si Carlos Santiago. We'll be introducing our guest in a while, very important guest, returning guest. Kung naalala nyo, mga kaproyekto, last week pinag-usapan natin yung init sa Pilipinas. Yung init na yon ay may kaakibat na energy crisis dahil mainit, tumataas ang energy consumption, siguro nag-aircon yung mga tao, sisindihan yung kanilang mga electric fan, at napag-uusapan ngayon yung crisis sa energy. Meron ba talagang ganong crisis at paano natin tutugunan itong crisis to? Ang returning guest natin ay Undersecretary ng Department of Energy, pero mga kaproyekto, kung matatandaan nyo, siya din po ang nagpaliwanag sa atin kung paano gumagana ang Kongreso before. Dahil si former Congressman Wimpy Fuentebella ay hindi lang bahagi ng eksekutibo, kundi naging bahagi na rin ng legislatura before. So if nung first episode natin, si Kong Wimpy, he put on his congressman's hat dahil pinapaliwanag niya sa atin ng legislature. Ngayon naman si Undersecretary Wimpy will put on his executive at to explain to us itong economic crisis. Dahil po, pagpasensya niyo na po, dahil matagal ko na pong kilala si Undersecretary Wimpy, bata pa lang ako, minsan po ang tawag ko sa kanya Kuya Wimpy dahil kaklase ko po yung kanyang kapatid. So, welcome again to Proyekto Pilipino, Undersecretary Wimpy. Kuya Wimpy, kamusta po kayo today? Thank you, Leloy. Thank you, Carlo, for having me. And I will also wear my teacher's hat. I also teach obligations and contracts in the Virata School of Business in the UP Diliman. So Okay. sinamulan po natin yung talakayan. Ang una pong tanong din ni Carlo is very basic. Ano po ba ang Department of Energy? Ano po yung ginagawa ng inyong opisina? Uh, ang Department of Energy, pinanganak 3 years bago ako pinanganak, 1972. But it was still a petroleum board. Hindi pa siya Department of Energy to address the oil crisis. So, kung may tanong na may crisis ba, at that time, nag-create ang Department of Energy, yes, to address mismo the crisis. Pero ang crisis kasi, uh, kinaklasify siya as crisis kung mahirap ang solusyon o hindi siya kaagad-agad magagawa. Kaya wala tayong crisis ngayon. But the Department of Energy created to address the supply and demand of the country through projection and making sure that we have sufficient supply. And if we don't have sufficient supply at certain points in time, what are the measures na ipapacilitate na para kaming conductor, para kaming basketball coach na nagpo-call ng teamwork sa ating mga stakeholders. So, parang tatay ang Department of Energy kung usapan yan sa pamilya kasi it sets the policies. Ito rin yung nagsasabing we have to do this together. Pero, ang sector natin sa DOE as it evolved, no? Hindi pumapasok ang gobyerno sa mga pagtinda ng gasolina o diesel. Hindi pumapasok ang gobyerno sa paggawa ng generation plants. Hindi rin siya pumapasok sa paggawa ng distribution lines except for the missionary area o dun sa mga isla na hindi economically viable o hindi magkakaroon ng private sector na papasok. So, ang Department of Energy parang tatay, ang Energy Regulatory Commission parang nanay sa kuryente. No? Siya ang nagbibigay ng baon, siya ang nagsiset ng rates hanggang dito lang pwede mong kolektahin. Siya rin ang nagpe-penalize ng mga o tagapalo ng mga nagmi-misbehave na stakeholders kapag generation, yun yung power bank sa power system natin, yung nagsusupply sa atin ng kuryente. Yung wire, hinahati sa transmission sector at distribution bago mapunta sa cellphone na gumagamit ng kuryente tulad ng hinahalin tulad ko lang yung power system no? Sa ating bahay, residential area, commercial area, or industrial. Para maging maliwanag sa ating mga kaproyekto kung ano yung power system, ang tinitingnan natin ay power bank, ito yung generator, power plants, yung wire,
tulad nitong wire na to, transmission, NGCP, high voltage, bababa to low voltage distribution, hanggang sa pwede nang mapasok yung mga bahay natin, tindahan, or industriya. So that's the power sector. And yung DOE, tinitingnan lahat, ilan yung kailangan ng demand, ilang cellphone ba yan, ilang bahay, ilang residential, commercial. Pinoproject kung ano yung growth kasi dumadami ang populasyon, lumalaki ang ekonomiya, dumadami ang tindahan, dumadami ang pondo, dumadami ang industriya kasi may economic growth din tayo aside from population. So, kailan din papasok yung mga power plants? Yun ang ginagawa ng Department of Energy na nag-evolve since 1972. Pinatay siya ng Cory administration, ibig sabihin na downgrade yung department to an office. And then, ni-revive siya ng 1992 kasi nagkaroon ng power crisis. Yan yung crisis kasi kulang talaga yung planta. Pero sa ngayon, yung nangyari dito, nagkaroon lang ng anomaly or mainit na panahon na nag-iba yung behavior ng demand. Tumaas yung mga gumamit ng kuryente kasi nga sobrang init. So meron siyang correlation or 1:1 factor. Parang directly correlated dun sa math natin. Gumalaw yung init, gumagalaw din pataas yung consumption or yung demand. Kaya yung supply natin naging manipis at ang masama pa niyan, may mga planta na bumigay din sa init. Kaya nagkaroon tayo ng yellow and red alerts. Pero na-minimize natin yan because we had also interventions or teamwork kung paano maiwasan yan. And I can discuss with you kung ano-ano yung mga ginawa nating intervention and how we can also improve the system as we move forward to the so-called energy transition. Actually, magandang binanggit niyo yan, Yusek, yung energy transition. Kasi I work in the energy industry ho, Yusek. No? So madalas yan yung ginagamit naming term, energy transition, lalo na yung mga developed countries. Pero sometimes, ang nakakalimutan ng mga co-leads ko na kasi sa mga conferences ang laging sinasabi transition. Ang transition just to for our listeners, transition from a fossil fuel based source to more renewable sources of energy, no? But you said ang ano ko ang lagi ko sinasabi sa mga colleagues ko, hindi lahat ng bansa ang pinag-uusapan yung transition kasi there are some countries na access pa rin yung pinag-uusapan, reliable access. Sa in your estimation, Yusek, ano nakita yung overall scenario sa Pilipinas? How reliable is our energy system right now, and how far are we along the transition? Okay. Iba-iba kasi ang nangyayari dahil kapuluan tayo. So, iba ang kwento sa isang isla na hindi nakakonect sa grid. Iba rin ang kwento ng nakakonect sa grid. So, kung nakakonect tayo sa grid, ibig sabihin, nandoon tayo sa super highway ng kuryente from Luzon to Visayas to Mindanao. Recently, naging one grid na siya. Kasi na-connect na natin yung Visayas to Mindanao grid to the NGCP, National Grid Corporation of the Philippines and National Transmission Corporation na project. Yun yung Visayas Mindanao Interconnection Project. So, ibig sabihin, makakatawid na yung ginawang, yung na-generate na kuryente ng Mindanao papunta sa Visayas. So, ibig sabihin, mas naging reliable or mas nag-improve yung ating grid. Bakit rin nag-improve, no? Sa grid kasi, binuksan na rin natin yung wholesale electricity spot market sa Mindanao. So, anong ibig sabihin nun? Meron kasi tayong private sector driven na generation, tapos meron tayong mga consumers na pwede natin i-classify na dalawa, no? Captured. Kung walang mapuntahan except sa serbisyo ng Meralco or ng electric cooperative ng BU. And meron tayong innovation, no? Contestable. Pag malaki kang user ng kuryente, pwede kang mamili ng supplier.
So parang sinasabi ko yung captured tulad ng bahay natin, paano siya mag-elevate na maging compostable, no? Ang isang condominium na 12 stories na bukas lahat ng appliances, 1 megawatt ang nako-consume. Pag 1 megawatt ka, pwede kang mamili ng sarili mong supplier na nakakalas sa kinokontrata ng Meralco. Pero binabaan pa natin yon to 500 kilowatts. Ibig sabihin, 6 floors. Pwede ka nang mamili ng supplier mo. Tapos binabaan pa natin to 100 kilowatts, pwede kang mamili, parang 2 to 3 floors, pwede kang mamili ng renewable energy supplier through the green energy option. Tapos below 100 kilowatts tulad ng mga bahay, pwede rin pumasok sa net metering. Tapos ang pinaka pwedeng mag-participate ang lahat sa demand side, no? Sa power of choice is, are we purchasing our appliances wisely? Because there are those that utilize LED lights. Tapos, meron din gumagamit pa rin ng CFL, yung fluorescent lamps. Meron pa rin gumagamit ng incandescent. So, yung pagiging wise or energy efficient ng consumer natin, yun yung magandang naipasa ng Kongreso in the previous administration, the Energy Efficiency and Conservation Law. Nasabi natin doon, ayaw natin yung Pilipinas pinadadalhan ng mga bulok na appliance. Ibig sabihin, mura nga, pero sobrang mahal na patakbuhin kasi matakaw sa kuryente. Ayaw na natin ng incandescent. Yung fluorescent, tinatanggal na natin para maging LED. Mas mahal siya ng konti, pero mas nakakapag-deliver siya ng ilaw na mas konti yung energy. Kasi sa incandescent, sa 100 bato ng kuryente, almost 10% lang ang binibigay niya sa ilaw. 90% goes to heat. So, bakit meron tayong ganong talakayan, ano? Iba kasing science ang energy. Energy cannot be created. It can only be harnessed, transformed from one form to another. All energy comes from the sun. True or false? True. Kaya lang, nagka-transform siya into kinetic, to wind, solar, yung fossil, oil, natural gas. So, it transforms from one form to another. So, ang maganda sa energy, nasusukat natin yung pasok is equal to labas. So, pumasok yung energy sa bombilya, ang lumabas, ilaw, 10%, yung 90%, heat, kasi incandescent. Pero dito sa LED, baliktad. Parang 90% yung ilaw, walang masyadong heat. Kaya, yun ang okay. Sa CFL, parang kalahati. 50-50. 50 ilaw, 50 heat. So, yun yung sa ilaw pa lang yan. Meron pa tayong teknolohiya sa aircon. Meron tayong teknolohiya LCD television. Ngayon, pinapasok din natin yung technology sa mga panluto at saka sa electric fan. Yun yung mga sabi ng energy efficiency law. Appliances, minimum energy performance para makapasok sa tindahan, sa SM, sa Robinson, sa grocery. Yan, ang una. 1 star ka na. Pero ang pinaka-efficient, energy labeling, 5 stars. So yun yung parati nating binibigay na tips. Bakit? Kasi pag efficient, may benepisyo ng savings. May pera tayo sa bulsa. May benepisyo sa productivity natin. Mas productive tayo at konting energy ang ginagamit. At ang maganda, nakaka-contribute tayo sa pag-protect ng ating environment. So, yung tatlong yon sa full sa energy efficiency. Sabi nung iba, hindi importante sa amin yan kasi nagtitipid na kami. Ang sinasabi naman natin, we have to be informed kasi ang pagtitipid hindi sa individual ang ginagawa.
ginagawa siya ng magkakapatid. Ginagawa siya ng magkakapit-bahay. Ginagawa siya ng mga barangay at ng buong komunidad. Kasi kung energy efficient yung isa at yung isa hindi, sayang. Yeah. So, yung teamwork na yon, DOE, teamwork. Pero nandun pa lang yun sa demand side management. Hindi lang appliances. Pati disiplina sa gobyerno na mag-set ng aircon at 24 or 25 degrees Celsius. Sabi ng iba, Yusek, na init ka din. Itapat mo yung electric fan sa katawan mo. Huwag mo nang paikutin. Mas efficient yan kaysa patakbuhin mo yung aircon at 18 degrees Celsius. Kasi times 3 ang kuryente. So anong halaga nun ng disiplinang yon? Kasi pag nagpa-disenyo na naman tayo ng backup system, generator para sa command center, halimbawa, totoong crisis na, halimbawa may bagyo o magkaroon tayo ibang calamity, yung command center natin, kailangan ng backup. Kung matakaw yung pagpapatakbo natin ng kuryente sa aircon at hindi siya matinong appliance, hindi siya energy efficient, ang magiging disenyo ng backup natin, baka masyadong malaki. Na pag na-disiplina na natin yung sarili natin, yung generator natin na binili ay, naku, pwede lang palang kalahati. Kasi yung aircon, pinapatakbo 18 degrees, command center, pwede naman palang 24, nag one-third na lang yung ginagamit ng kuryente. Yung desktop, ginamit na ngayon ay cellphone. Naku, 90% ang nasisave. Desktop to laptop, 50% ang nasisave. So, ganon yung mga diskarte na gusto natin sabihin sa ating mga kapatid, sa ating mga kapitbahay. Kasi teamwork yan. At pag teamwork tayo, hindi tayo kailangan magtayo ng sindaming power plant. Ganon yung connection niya. So, yung magic number na equal yung input to output ng energy, yun ang titingnan natin. Kasi kung masyadong mataas yung consumption natin, tinatamaan din yung increases ng presyo ng kuryente. So, ganun siya Speaking of ka-ganda, ganun siya ka-coordinated at pahita-hita. Speaking dun sa issue po ng teamwork, no, nabalita recently na merong mga power plant na required na to remain open during the critical months na hanggang June. Pero Yes. parang may mga iba nagsasara tapos bina-violate daw yung regulations coming from your office. Totoo po ba yun? At bakit nangyari? Bakit sila nagsasara during these critical months? Okay. So, ganito yan, no? Unang-una, bawal sila mag-leave of absence during the second quarter of the year. Kasi, yun yung pinakamaraming gumagamit ng kuryente. Ihalin tulad natin sa restaurant. Pag maraming kumakain, yung mga waiter, servidor, huwag kayong mag-leave of absence. Kasi, maraming papasok. Okay. Ano lang ang pwedeng mag-leave of absence? Yung mga generator natin, generation power plants na hydro. Bakit pwedeng hindi sila pumasok? Kasi walang tubig during summer. So sila lang. All the rest, pasok. Ibig sabihin, preventive maintenance is not allowed during the quarter where there's the higher use. During the peak quarter or peak period na quarter. Second quarter yon sa Luzon, no? Ganun din sa Visayas and Mindanao, lumalabas yung behavior natin. Ngayon, pag nag-leave of absence or nag-preventive maintenance ng planta, pwede na rin mag-leave of absence or i-maintain yung wire na nagko-connect sa plantang yon. Ang tawag doon, grid and operating maintenance program. Sinasubmit yan sa Department of Energy ng NGCP, ng system operator, every October, before October of the year. So, usapan na yan. Ngayon, kung umaandam na kayo mga planta kayo, kailangan mag-offer kayo sa WESM, sa Wholesale Electricity Spot Market, para walang hoarding. Parang sa ano yan, sibuyas. Parang sa ano yan, sa bigas. Hindi pwedeng magtago ng produkto dahil tataas yung presyo tapos ilalabas mo.
So that's gaming, no? Minamanipula. Yun yung must offer rule. So, ngayon, ang tinitingnan dyan, todo ba yung ino-offer mo? Kasi, pag may tinatago ka, you violate the must offer rule. May violation ka doon. Pangalawang violation na pwedeng mangyari is, nag-preventive maintenance ka. Na talagang sinadya mong mag-leave of absence ka during that quarter. Ngayon, nagkaroon kami ng showdown sa ibang mga power plants noong 2020 na ayaw sumunod sa GOMP as approved na bawal sila mag-preventive maintenance. So we told them that could be tantamount to a violation of the law na pwedeng maging we will look into it as an economic sabotage. So we're not only looking at civil penalties, we're looking at criminal penalties. But we don't want that. But we will go into that if there are talagang matigas ang ulo because these things are serious. It affects the economy. So, the good thing is, they don't do that. Dati, yung tatay natin, DOE, kung mabait, no, nagpakita tayo ng ipin nung last time. Hindi pwede. Sunod. Ngayon, yung Energy Regulatory Commission nakaabang din. Kasi sinasabi ko nga, teamwork si DOE. ERC, Energy Regulatory Commission, nanay mo yan. Yan ang nagpapahalo. Yan ang nagpapahalo. Kasi kami, teamwork, facilitator, coordinator, projection, planning, sila, are you behaving? Anti-competitive behavior ka ba? So, yun yung tinitingnan. So, minsan, tinatanong din ng mga kapitbahay natin, bakit yung DOE ang bilis maglabas ng finding? Bakit yung Energy Regulatory Commission may sinasabi pang due process? Kasi ganito po yun. Ang purpose ng DOE, paandarin yung mga planta at bilisan para maging mabantayan, no? Na yung immediate na pangangailangan, ano yung mga pwedeng diskarte, kailangan ba ng tulong ng DILG, kailangan ba ng tulong ng Navy, makatawid yung mga poste, mga ganun. Yun yung DOE. Kailangan namin, alam namin kaagad. Hindi namin purpose mag-penalize. Ang purpose namin gumawa ng policy at mag-enable. Enable the solution. Ang ERC iba, they will penalize. And because may penalty involved, due process comes in. You have the opportunity to be heard and explain what happened on your side. So, yun yung dynamics natin. Ngayon, pag pumupunta yung ERC, mas ingat sila, siyempre, kasi pwedeng may kailangan abogado kasi pinibibintangan yata tayo may ginawa tayong anti-competitive behavior. Pag DOE, hindi masyado. Kasi, ano bang tulong kailangan natin? Paano ba yan mababalik agad? Kailangan nyo ba ng tulong na i-transport? Meron tayo sa private sector na tutulong or yung Philippine Navy or yung mga Coast Guard natin na pwede magdala ng gamit. Ganon ang DOE. So, mas ano sila, mas receptive. Pero pag ERC niyan, nakakatakot, baka paluin tayo. Parang ganun. So, yun ang mga the dynamics of paano naglalaro, paano nagiging paano pinapatakbo yung system. Yusek, madalas nating banggitin yung power plants, no? Yung sa Pilipinas, ano ho yung karamihan ng power plants natin? Are these coal-based, oil? Can you please give us a picture? Yeah. Dati, nung na-invento yung kuryente, mga before World War II, before World War I, ano tayo, meron tayong mga ginawang hydro. Renewable ang Pilipinas. Meron tayong mga ginawang hydropower plant. Tapos, nakita na rin yung gasolina. May ginawa din tayong oil-based. So, yun yung unang mix natin. Ngayon, mura masyado yung oil dati. At meron din tayong konting coal. Ang problema nung sobrang mura ng oil, lumilipat tayo lahat sa oil. Until 1972 happened. No, 1970s. There was an oil price crisis na sabi ng mga oil producing countries na nag-export, OPEC, galit sila.
Israel kasi, nakipag-gera doon sa mga kapitbahay niya, suportahan ng Western countries. Sabi ng mga ng mga Middle Eastern countries at that time, 70s, nakakainis tong mga to pero bumibili sa atin ng oil. I-control natin yung presyo, taasan natin. Pag masyadong mababa, bawasan natin yung ginagawa. So, naging hostage tayo dun sa oil issue na yun. Kaya sabi ni dating Pangulong Marcos, which is the president at that time, we have to diversify. Nandun pinanganak yung movement natin towards geothermal. Kasi yung Pilipinas, hindi lang bagyuhin, makakaw din sa earthquake at pagputok ng volcano. Kasi yung geological profile natin, nasa ilalim tayo ng Circum-Pacific Ring of Fire. Ano yun? May parang plato sa palibot ng Pacific. Yung plato na yun, nandun yung biyak na mayroong magma, nagka-travel. No? May linya. Yung Pilipinas nandun. Kaya ang dami nating volcano. Dahil marami tayong volcano, marami tayong geothermal assets. Kasi nangyari naman doon, di ba? Yung geothermal areas natin sa ilalim ng earth, masyadong malalim yan para tusukin mo at i-harness mo yung steam para umikot yung turbina para makagawa ng kuryente. Pero pag nandun tayo sa area na maraming volcano, umaangat yung source ng steam na konting butas lang, ilang kilometro lang, hundreds of kilometers instead of thousands. Yun, pwede na. So, viable sa atin yung geothermal. Naging number 2 tayo sa buong mundo sa geothermal. Ngayon, ginagamit pa rin natin yan. Dinagdagan ng administrasyon yung hydro. Binalik yung coal. Kasi mas mura na yung coal over oil. So, yun ang history natin. Tapos, nag-explore tayo ng nuclear plant. Ginawa natin. Tapos na. Nung papaanda rin, pagdating ng after EDSA 1, hindi natin tinatakbo. Yun ang 600 megawatt. So, after that, nung hindi tinatakbo yung nuclear, so walang bagong planta, 600 megawatt. Ito na, nagkaroon ng earthquake. 1990, pinanganak na si Eugene, no? Leloy, our youngest, 1989. Birthday niya, earthquake. 1 year later, pinatubo. So, naputol yung sources natin ng kuryente to Luzon. Nagkaroon na naman ng 12 hours brownout. Bakit? Hindi nga makatawid. Kasi may pinatubo, may earthquake. Hindi makatawid yung mga hydro plants natin na kuryente going to Manila. So, nung panahon na yon, siguro pinanganak ka na Carlo or si Leloy, pinanganak na kayo, natutunaw yung ice cream. Bakit natutunaw? Kasi kalahati ng araw walang kuryente. Tulog yung mga gumagawa ng ice cream. Ganun ang impact ng ganyan. Siyempre, ang dami ring naapektuhan ng mga trabaho, opisina, industriya. So, nagmadali tayo. Nagtayo tayo ng mga coal plant na may mga take or pay. So, ano yung take or pay? Parang kang namamasada, no? Bibili tayo ng jeep. Pero siguruhin nyo, gamitin yung jeep. Sampuan yan. Pero ang bayad natin, bawat bahay yan, minimum 7. So, kayo nangangailangan eh. So, ganoon din sa kuryente. Tayo tayo ng planta, papuputos niyan, 100. Pero minimum, bayaran nyo, 70. May take or pay. Pag hindi natin na-consume yun, may problema. Nash government pa nagpapatakbo at that time. Ang laki ng lugi ng gobyerno. So, pinapasok natin, baka mabilis, private sector, bilisan. Yan, may take or pay. Ang magbabayad, gobyerno din. Hindi nga, meron tayong parang subsidy scheme. Hindi nag-a-adjust yung presyo ng kuryente dun sa talagang price. Lumobo ngayon yung utang ng Napocor na umabot siya ng 28% ng gross domestic product. Ano yun? Wow. Yung buong income, yung buong income ng Pilipinas, sa bawat piso yun, 28 centavos pambayad lang sa utang ng Napocor. Wow. Wow. Kaya kailangan natin gawin yung itira. I-privatize natin. Tito Noli Molelo yung author. My dad. Congressman Pentebella, Senator Esmeña, the Senate.
They push for it para ma-solve yun. Ngayon, yung PISAM, pababa na, mababa, konti na lang, less than 1% of GDP na lang. So, na-solve yung financial, pero naging private sector na tayo ngayon. Yung private sector tayo dahil sa ITIRA, sabi naman ng Congress, alam nyo, yung ginagawa natin dapat puro towards energy self-reliance. Ang daming coal plant. Pero ano pa rin yan exported. Na yung nangyari sa oil, na nangyari ulit noong 1980. Dalawang oil crisis yan. Mm. Before Ninoy died, before Ninoy Aquino died, the Iraq-Iran war happened. Again, there was this issue of higher prices ng oil. So yun yung mga beyond our control kasi nag, bibili tayo sa labas ng bansa. Sabi natin, energy self-reliance, geothermal, hydro, ano pa? Nandun na yung big show, yung Renewable Energy Act, biomass, basura natin, either agricultural or municipal waste. Geothermal, BIG, biomass, geothermal, solar, hydro, ocean, wind, big show. Big show yung acronym. Yun ang dapat gawin. So, nandun sa 1992, na may crisis, binalik yung DOE, tapos na 2000, nagkaroon ng IPIRA, sunod yung financial crisis, nag-privatization siya. Pagdating ng 2007, ang RE Act tayo, Renewable Energy Act, nagkaroon ng 92 pa lang, there was already the policy of having a preferential bias in favor of clean and indigenous sources of energy. So, balik tayo sa power bank to the wire to the cell phone. Yung power system, power plant, transmission, distribution, consumer. No? Yung nagsa-fuel ng power bank should be renewable, clean or indigenous. No? Clean and indigenous. Yung indigenous natin, meron tayong malampaya, natural gas. Yun yung nandun sa West Philippine Sea. Yes. Na-discover 40 time naman yun. So, 60% ng net profit nan goes to the government. So, yun yung mga hinahanap dapat natin. Kulang na hinahanap natin sa Malampaya. I-develop natin yung renewable, under the Renewable Energy Act. Tapos meron tayong biofuels law. Tapos haluan ng ethanol, yung gasolina. Haluan ng biodiesel, yung diesel, ng coconut diesel, no? Ethyl mixture ba yun? That chemical. So, meron kang nakikita sa sa gasolinahan, unleaded. Ano yun? Siyempre for our health. Tapos, 10% biofuel. Pwede magmahal ng konti, pero mas malinis. At hindi tayo ganun kaipit sa, yun nga, more on energy self-reliance. Yung B2, 2% yun ng coco diesel, magiging B5 by in 2 years. So, yun yung mga diskarte ng Congress natin, ng energy sector, towards energy self-reliance. So, ngayon, Hindi po kasama yung nuclear dun sa listahan na yon. nabura yung nuclear kasi hindi natin ginamit. So, zero ang nuclear. Pero hindi po ba, kasi naalala ko yung first speech ni President Marcos Jr., no? So, nabanggit niya yung nuclear, pero sinabi niya modular nuclear, yung sabi niya. Ano po ba ibig sabihin nun at priority pa rin ba ng gobyerno? Ang priority ng gobyerno is to diversify. Ibig sabihin, dagdagan pa natin yung source. So, ano yung latest na nadagdag natin? Yung natural gas natin sa Malampaya, minsan pababa na yung production, kaya kailangan mag-dig tayo ng bagong wells para madagdagan. So, meron tayong liquefied natural gas. Yun yung pwedeng i-import natin habang may issue yung nat gas exploration at habang ginagawa natin yung energy storage system. Ano yun? Energy storage system. Baterya. Container ng kuryente. Yung energy storage system, iba-ibang technology. May free wheel, merong pump hydro. Paano nagiging parang baterya yung pump hydro? Pag mataas ang kuryente, hindi siya tumatakbo, nagiging consumer siya, gagamitin niya yung kuryente, ipapump niya yung tubig paakyat. Pag mababa yung kuryente, ihuhulog niya yung tubig pababa kasi magbibenta siya ng kuryente. So that's an energy storage system. No? So habang ginagawa natin yung maraming pump hydro natin, kailangan nandun yung liquefied nat gas.
Ano yung nuclear? Yung nuclear, hindi siya binitawan ng technology. Meron siyang conventional. Yung lumang paraan na sobrang laki at merong modular. Maliliit, pero mabilis magawa. Modular is usually, pag sinabi natin modular, parang Lego. Yung phase 1, phase 2, phase 3, dugtong-dugtong. Yun, tapos. So yun yung mga modular. It's a smaller unit, but it's small mod. It's more appropriate for a country like us na archipelagic. Kasi bawat isla, nagliliit yung demand. Luzon ng malaki. Tayo nandito sa mga 14,000 megawatts. 14,000 na condo. Parang ganun, no? Luzon. Pagdating sa Visayas Mindanao, 2,500. So nakita mo rin kung gaano kalakas yung ekonomiya ng Luzon compared to Visayas Mindanao. And yun yung buhay sa grid. Meron pa tayong off-grid. Tulad ng Catanduanes, Masbate, Marinduque, Romblon, Palawan. Hindi sila nakakabit sa grid. Kailangan pa natin siyang ikabit. So, habang di sila nakabit, may sarili silang power system. Yun nga lang, wala silang WESN, wala silang wholesale spot market, wala silang RFOA, Retail Competition Open Access. So, the consumer options are not present. No? Hindi pareho din sa grid. So, yun yung kailangan natin i-improve. Kaya sabi mo nga, access, reliability, yun. So, in the meantime, yung grid, patuloy yung development natin, i-diversify lalo. Let's look into nuclear. Pero hindi natin mapapasa yung nuclear, magagawa yung nuclear. Hanggang hindi tayo tumupad sa mga regulasyon na pang-international. The International Atomic Energy Agency looks into a 19-step process. Milestone siya ng 19 steps. Kasama doon yung national position. Napirmahan na yon ng dating administration. Ngayon, ang wini-workout natin, yung batas, mas nakaparallel, anong pwede nang gawin sa siting, anong pwedeng gawin sa social acceptance, anong pwedeng gawin sa mga pag-ready ng commercial aspects ng memorandum of agreement to other countries, to transfer technology, training ng mga tao. So, para tayong bumabalik sa dating ginawa ng hindi. So, you know, why did I approach the the sharing with our kaproyekto to history? Kasi nakakainis na maulit na naman ito in the future. No? Kaya, let's learn from what happened in the past. And let's try to be very wise. No? Let's have that wisdom to decide how we will go and move forward. Why? Because kung yung ano natin, yung commitment natin sa nuclear, hindi solid, hindi pwedeng, ano yan, hindi pwedeng ulitin natin. Dapat kung mag-commit tayo dyan solid, yun yung dinideliberate ng Senado kasi pumasa yun sa House of Representatives. So, yun din yung direction natin towards self-reliance. Kasi minsan, pag nagka-transition tayo, sabi mo nga, Carlo, yung industry, hindi komportable, pagbabago na naman. Kailan tayo magbabago? Ang init-init na nga. Nararamdaman na natin. Anong contribution natin? Kasi, sabi ko nga, kapitbahay, komunidad, international community is addressing this climate change problem. Yusek, may magandang binanggit si Leloy last week and I think the term he used was energy justice, Leloy, no? And to follow up on that concept, yung energy justice, kasi nga sinabi nga ni Leloy na ba't parang napaparusahan yung mga maliliit na bansa kagaya natin, even though we're not the biggest contributors to GH to pollution. But one thing I have to say, no, Yusek, and maybe you can enlighten us on this. When it comes to renewables, madalas kasi iniisip ng tao, para lang yan sa mga advanced countries, sa mga eco-warriors. Pero ano ang mga practical benefits nito para sa bansa katulad natin? Okay. Unang-una,
sariling atin. Hindi tayo na hostage, no? Sabi ko nga. Pangalawa, malinis. So, kung nag-renewable tayo, tapos tinapatan natin ng transition to electric vehicle, mas masarap huminga sa kalye kaysa ngayon. Ay, nagmumotor ako, di ba? So, ramdam ko talaga yun. No? So, nag-improve na nga siya kasi nawala na yung LED. Pero, there's still a way to improve it. No? Kasi EV plus RE, talagang matatanggal tayo sa pagka-hostage. So, those are the practical benefits. Ano pa yung benepisyo? Kung usapang financial yan, halimbawa, mas madali kasi explain sa electric vehicle. No? Pag bibili tayo ng normal na kotse or the ICE, internal combustion engine, versus an electric vehicle, whether hybrid or battery electric vehicle, the tendency is yung electric vehicle, mas mahal siya by 20 to 50%. Sabi sa akin dun sa Malacanang press corps, sige, compute natin. Sige, compute. Halimbawa, 2 million yung ICE, yung internal combustion engine. Kung 20% mas mahal yung battery electric vehicle or yung HEV, hybrid electric vehicle. So, 400,000. So, maging 2.4 million. 50%. So, add another million, maging 2.4 million or 3 million yung EV. At mahal siya sa umpisa. Pero 60 to 80% ang lesser operational cost. So pag pinapatakbo mo na siya, yung benepisyo, mas malayo ang tinatakbo niya, malinis yung hangin mo. Ngayon, sabi ni Presidente, pero tingnan nyo, i-compute din natin, isama sa computation, yung pagpalit ng baterya, 5 to 8 years. So, ano yung magiging income? Sabi na naman ni Secretary Go, and I will want the figures kasi future values yan, di ba? In net present value form. Yun na, yung mga business concepts. So, yung pera in the future, ipapareho natin sa pera ngayon, net present value. Pwede naman yan i-YouTube kung paano compute yan, either through Excel or through manual. Makikita natin in net present. If it's positive to zero, ibig sabihin, mas beneficial siya kaysa din sa dating gamit sa interest rate. I-go mo yung project. Yun yung benepisyo ng RE. May bukol sa umpisa, pero libre ang fuel in the future. So let's go now to generation. Meron kaming nilaunch last April 15, exactly 1 month ago. Yung mobile energy system. It's a trailer van, container van, na bumubukas, parang burger machine na kainan. Bumubukas siya, solar, bifacial. Solar sa ibabaw, solar sa ilalim. And generate. It's equivalent to a 42 kV generator. It's 10 times more expensive. Yung pinakamaganda. It's 5 times more expensive kung medyo hindi ganun kaganda. Yung supply, etc. But the point is, sabihin natin 10 times, no? But the return on investment, because zero yung fuel. Ibig sabihin, hindi na tayo magde-deliver ng diesel. Hindi tayo magde ng diesel. Kasi yun, may generator ka, wala naman diesel. Lalagyan mo pa, bibili ka pa. Ang return on investment, as we computed, is 1 year and 4 months. So may balik agad pag ginagamit mo everyday compared to a 42 kV generator set. Kung dinideliver mo yan dun sa Cagayan Silio, where you travel, that Cagayan Silio is a small island between Palawan and Negros. And Panay. Sorry, Panay. So, nandun yung sa gitna. Magdi-deliver ka ng diesel 2 araw. So, yung return of investment mo is 6 months probably nandun na, nakabumalik na yung capital mo. Kasi yung gastos mo sa pag-deliver ng diesel sa napakalayong isla, kumpara mo sa mobile energy system. So, nandun yung diskarte ng Pilipino. Yung diskarte ng Pilipino, hindi siya bago ha. Luma siya. Kasi, Carlo, hindi ko alam kung naalala to ni Leloy, pero baka tayo naalala. Kasi ba mas matanda sa inyo? Kami ni Father Kaluwag, naalala namin to. May character tayo si Asyong Akpaya dati.
Kung 70, nalala mo si Kasong? Yung magastos, Ako di ko na Aksaya alam yun. Now, yun. Aksaya Now, Pulubi later. Ang cute niyang komedyanteng dating. Ginawa pa ng sili yun eh. Ang gastos niya. Ngayon, ginagawa namin ng kwento sa Presidential Communication Office na si Asyong Aksaya nagkaroon ng dalawang anak, no? Si Bayan dalawang apo. So, kasi anak ng babae, nakaasawa na, Aksaya yung apelyido, di ba? Madiskarte yung apelyido ng napangasawa. Galing. So yung anak, si Bayan, Madiskarte, at si Bea, Madiskarte. No, bakit Bayan? Community, Madiskarte. Bea, ikaw, B, ang Madiskarte. So parang ganun, yung dalawa, babae, lalaki. Kasama nila yung lolo nila, maaksaya, pero sila, nagtatransform. So, masunuring mga apo, na syempre gusto ng ice cream. Ice cream. Ah, hindi biglaan, palamigin, etc. Maksaya eh. Parang ganun. Tapos sila nagka-transform into superhero. Ito yung madiscarding paraan. Galing. Parang comics. So, hindi siya luma kasi may asyong aksaya tayo dati. So, kailangan lang natin i-remind. Kasi si Father Kaluwag, mahilig yan mag-remind sa atin. Ask what works. Appreciative inquiry. So, imbis na parati natin yung sinasabi, ito yung problema, ito yung, kasi dapat ganito, dapat ganyan. Tanungin natin, anong nagawa natin dating maganda that we can build on. Because same as science, tulad ng sinabi ko kanina, energy cannot be created. No? It can only be transformed from one form to another. There's also this concept of entropy. No? Ano yun? Ang tendency is mawara. So, ang usual behavior natin, mas madaling manira, mahirap buuin. Yun yung ginagawa ng NSDOE to facilitate, to coordinate, to do teamwork. Kasi to destroy is easy. To build is challenging. And that's what we want to invite, no? Not only yung department mo, Carlo, na nasa sustainability. It's really a teamwork of everyone. It's very difficult to go against the tide. But we have to do it because we want this country to be built into a very competitive state. Napakagandang I think that's a great way to end this, Laloy, no? Um just to wrap it off, Yusek, salamat ho na sa pagpapaliwanag niyo sa issue na to kasi like I said earlier, I think this is one of those topics na kala ng tao it's masyadong mataas sa kanila. They don't want to think about it, but it affects every aspect of our life. Last week ang pinag-usapan ng guest natin yung status quo. Ang status quo ngayon, anything we do requires electricity, energy. If we want to maintain our current way of living, kailangan nating maging mas wais sa paggamit ng kuryente and suportahan natin ang magagandang mga pulisiya ng gobyerno. Wag tayong magkaroon ng knee-jerk reaction na masyadong mahal yan, masyadong ano yan. Tingnan natin, pakinggan natin, tingnan natin kung ano ang contribution nito, not just within the next year, but within the next couple of decades. Yes. Leloy, do you have something to add? Ako, may advice ako sa inyo, sa mga estudyante. Kung gusto nyo magpa-impress sa teacher, sabihin nyo lang that Sustainable Development Goal number 7, which is access to clean and affordable energy, affects all the other sustainable development goals. So, okay na yun. Tado ka na. Yeah, ganda. Ako siguro hindi kasing impressive, pero yung sinabi nyo about history napaka-important sa akin kasi nung 1994 meron akong paboritong kanta, ito yung Sem Break by the Eraserheads. Sabi nila bad trip naman dito, panay brownout. Naalala niyo ba yun? And yun talaga yung 1990s, yun yung kinagisnan ko. And of course, yung hindi ko kinagisnan before that, yung energy crisis ng 1973 and yung next energy crisis ng 1980 na talagang doon talaga nagsimula yung ating economic crisis eh. Kasi tuloy-tuloy na yun. Tapos namatay si Ninoy, tapos nagkagulo-gulo na. Ayaw natin balikan yung mga araw na hindi natin kayang sustentuhan yung sarili nating kuryente. Kaya napakasakit nga yung sinabi ni Yusek Wimpy na kung alam natin
kasaysayan na to, tapos kung bumalik tayo doon, Mhm. ako, kawawa talaga tayo bilang bansa. Kaya talaga dapat yung diversity of energy at saka yung sustainable energy from within. Talagang dapat maging priority nating lahat. And napakita ng guest sa atin na hindi lang ito dapat priority ng gobyerno, kahit tayo may contribution dito, kahit yung sarili nating consumption may contribution dito para hindi na tayo bumalik doon sa panahon na nagagalit yung Eraserheads sa power generation. At saka yung Smoky Mountain, kumakanta ng Oo. Paraiso. Tama. So these songs are still the same. But the point is we have to see where we are improving and how do we sustain this improvement. And it's more of having that attitude because the very hot El Nino will happen again next year. But before El Nino again occurs next year, no, we will face La Nina. Sobrang lakas na ulan. Nandun na naman nakatutok yung team ng BU. Okay. Maraming salamat, Carlo. Maraming salamat, Yusek Wimpy Fuentevella. Sa ngalan po ni Manolo Quezon at saka ni Father Tito Kaluwag na magbabalik next week. This has been Proyekto Pilipino. And I hope talaga na appreciate ng ating mga proyekto yung focus natin on energy dito sa last two sessions natin. In particular, yung clean energy talagang susustento sa atin for many years to come. Maraming salamat po. Ito po ang Proyekto Pilipino.